Magandang araw po mga kababayan sa amang sulok kayo ng lugar naroon, barangay, bayan, probinsya, siyudad, sa ibang bansa. Binabati ko po kayo ng magandang araw. Mag-ingat po palagi, pangalagaan natin ang ating kalusugan upang tayo po ay makaiwas sa gastos. Sa hirap po ng buhay ngayon, kailangan po tayong um, mag-ingat sa mga kagastusan, lalo na sa mga gamot, sa mga sakit, ganun. So, ako po ay nagbablog para lang po sa sarili kong opinion at sana po kung magustuhan ninyo, paki-comment po kung ano man po ang comment ninyo, maging yan man po ay destructive or constructive criticism. Tanggap ko po yun kasi hindi naman po ako perfecto eh. Ang sa akin po, makabahagi lang po ako ng idea o comment o kaya isang opinion po na nanggagaling po sa isang ordinaryong tao na hindi naman po tapos grade 6 lang po ako. Pero naintindihan ko po at saka yung mga nangyari po sa ating kapanahonan ngayon, mukha pong nalulubog na po tayo sa kumunoy. So, pag-usapan po natin ngayon ang tungkol po sa pakikipagkaibigan, yung foreign policy po, foreign policy ng ating gobyerno. Kaya po ba napupuna pa ninyo na noong, hindi ko po kasi maiwasan ang ikumpara sa mga nakalipas na administrasyon at sa kasalukuyan po. Napupuna nyo po ba na noon pong panahon ni PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, na malayang nakapangisda ang ating mahihirap na mangisda dyan sa Masinloc. Sako po yata ng Bataan yan or somewhere there na malayang nakapag po sila nakapangisda at saka masagana ang kanilang kinikita dahil po sa foreign policy ng ating dating presidente na si PRRD, na kaibigan niya lahat, wala siyang kaaway. Kaibigan actually yung ating yung ating dating matagal ng kaibigan natin yung Amerika. Yan talaga naman ay dati nating kaibigan yan. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon, hindi na uso ngayon yung kasing yung pakikipag-away. Kailangan natin ngayon ang ekonomiya natin ay palaguin natin. May kukwento lang po ako sa inyo. Isang kwento po na nagsasabing sa English po yata yun. Sa English po itong hindi naman po ako nakakita ng English kasi grade 6 lang naman ako. Ang sabi po doon sa yun, give me a fish, I eat for a day. Teach me to fish, and I eat for a lifetime. Ang ibig po sabihin nun, mayroon pa akong kwento tungkol doon yung mayroong isang tao, medyo may edad na, namimingwit siya ng isda doon sa aplaya. Kahit may edad na siya, masipag po siya, nakakakain siya sa buong maghapon, namimingwit po siya. May nanonood po sa kanyang isang malaking tao na o kaya isang kawawang, hindi naman kawawa dahil malakas naman ang kanyang katawan, pwede siyang magtrabaho para mabuhay siya. Ngayon, nanonood siya, ang lakas-lakas ng huli ng matandang yun ano kaya, nagugutom na ako kailangang manghingi ako ng sa kanya, yun. Hingi ako ng ayuda. Ito namang matanda, naawa siya. So, binigay niya yung isang isda para doon sa taong gutom, no? Isang isda po. Yan po ang ginawa niya. Kinabukasan po, ganun pa din. Naubos na nabusog po ng isang araw, yung, wag na nating sabihin tamad, pero wala namang kakayahan siyang maghanap buhay siguro. So, binigyan niya ulit, humingi ulit siya ng isda doon sa matandang nang namimingwit. Binigyan ulit siya. Nakakain siya ng 2 araw. Ganon. Ayuda ulit, di ba? Ayuda. Yan ang ikukumpara natin po yan sa kapanahonan ngayon. Pangatlong araw,
hingi na naman siya. Ayuda na naman. Wala ka, gutom ako eh. Pang-apat na araw, itong sabi ng matanda, tuturuan ko ito ng magandang magandang aral, sabi niya. So, ang tamang aral niyan, nagdala siya ng 2 bingwit na. No? Ito ay para sa, nialay ko po ang kwentong ito doon sa ating mahal na speaker, mahal na BBM, mahal na DILG, at lahat po kayong mga senador at congressman na mahilig mag-ayuda. Ito po ay alay ko sa inyo, ang kwentong ito. No? Hindi ganoon po, ano? Nagdala ng bingwit sa pang-apat na araw, nagdala ng bingwit na 2, ang para sa kanya, isa doon sa isang naghikaos na tao. O ito, sabi niya, para mabuhay ka, itong bingwit, magbingwit ka. Di, gano'n ang ginawa nung tao na mahirap siya pero may kakayanan siyang maghanap buhay. Tinuruan niya ngayong maghanap buhay yung tao. No? So, tuwan-tuwa yung tao kasi marunong siyang magbingwit na, tinuruan siya, tapos nakakakain siya ng hindi lang 1, 2, 3 araw, 4 na araw, kundi sa buong buhay niya, nagkaroon po siya ng pagkain. Napapakain niya ang pamilya niya, napapakain niya ang kanyang mga anak, napapag-aral niya ang mga anak niya. Yan po ay kwento ko para po at dedicated ko po yan kay BBM, kay Speaker Romualdez, kay DILG at saka mga kongresista, at saka sa mga senador. Teach me to fish and I eat for a lifetime. Huwag pong ayuda. Tinuturuan niyo akong maging tamad eh. Huwag niyo akong bibigyan ng pagkain. Huwag niyo akong bibigyan. Huwag mo akong ayudahan. Deserve ko po ang mapakain ko ang aking pamilya. Turuan niyo ako. Paano po yan? May mga economist naman po tayo eh. May mga yan eh. Itong ating gobyerno, mayroon namang yan eh. Mayroong mga advisors yan eh. Economic advisors. Dapat ba na magbigay tayo ng ayuda? Kung halimbawa, ilang araw ba yung isang ayuda mo na pagpalagay na? Kung minsan kasi, hindi lampas na 5 miyembro ang isang pamilya. Minsan, inaabot ng 10, 11, ganun, masisipag yung mga mag-asawa, mag-anak. So, inaabot ng mahigit na, yung sa hikaos na buhay ng mga tao, hindi mo pa sila, bibigyan mo lang sila ng ng ayuda para sa 5 araw. Paano yun? Paano yan? Di ba kayo nag-iisip, mga pinuno namin, mga minamahal namin mga pinuno, na ang sweldo ninyo ay nanggagaling po sa taxpayers' money? Sa isa pong vlog ko, sasabihin ko sa inyo kung saan po napupunta ang aming taxpayers' money. Sana po, wag ayuda. Turuan mo po sila. Turuan mo po kami. Maghanap buhay. Paano yun? Marami. May mga kayo eh. Bawat agency, may mga advisors yan eh. Bigyan mo kami ng hanap buhay. Huwag mo kaming bibigyan ng ayuda. Hanap buhay ang ibigay nyo sa amin. Paano? Infrastructures, construction workers, fishermen, mga agriculture, dapat po yan? Bigyan nyo ng lahat ng mga ayuda, ng mga tulong yan. Hindi yung bibigyan nyo ng kami? Palamunin ninyo? Mga ganon. Tapos masasabihin nyo, kami mga hayop lamang na. Niluloko nyo kami. Niluloko nyo kami. Ang ibinibigay nyo sa amin, pasensya na, BBM, speaker, pasensya na. Ang ibinibigay nyo sa amin ay galing din sa aming pera. Taxpayers money. Taxpayers money po yan. Galing po yan sa mamamayan. At hindi ang galing sa inyo. Hindi nyo pera yan. Hindi nyo pera yan, Mr. Romualdez, Mr. BBM, Mr. DILG. Yung ibinibigay mong 10 million na patong sa ulo ni sabi mo galing sa private company. Bawal po yan eh. Abogado ka, bawal po yung tumanggap ng mga ganyan. May mga abogado naman kayo diyan eh, may mga advisors kayo. Bawal po yan tumanggap ng ganyan, mga para lang
Ano, siyempre may kasunod po yan, may kasunduan yan. Pag nagbigay ako sa inyo ng 10 million, ano mo sa akin? O, akin na yung isang gate ng ano KOJC kasi ang sabi ng itong Amerika, sabi ng Amerika, magre-reward sila ng 120 million. Tapos ang binigay mo lang ni ILG ay 10 million. Tubo ka pa. Saan mapupunta yung halimbawa, mamahuli niyo si Pastor Kibuloy. Mahuli nyo. Sino magtatanggap doon sa 120 million galing sa Amerika? Ha? Matanong lang po kita, Mr. DILG. Sino tatanggap noon? At yun ba, sa palagay mo, pag mayroon bang nagturo na ito kinaroon ni Kibuloy, tatanggapin ba ng tao yon? Mayroon kaming karanasan dyan. Mayroon akong dyan, Mr. DILG, kung paanong namatay ang SAP. Sinakripisyo ninyo. Sinakripisyo ang SAP. Ang buhay ng 44 na SAP. Pinatay ng mga kalaban. Oh? Sino ngayon ang tumanggap ng reward? Galing sa US, sa pagkamatay ni Marwan. Sino? Wala lang. Walang balita. Di ba? Kinurakot. That's a fact. That's a fact. Di ba? Kayo mismo dyan, hindi kayo nagkakasundo eh. Iba-iba. Iba-iba ang mga, ang statement ninyo. Wala kayong pagkakaisa. Hindi kayo unity team. You are not united. Mga pinuno naming mga minamahal na sinusilduhan ng taong bayan, ng magmumula sa kaban ng taong bayan. Pinagpapawisan ng mga taxpayers ang pera na sinusweldo sa inyo, kinukurakot nyo lang. Ay, yung iba dyan kinukurakot nyo eh. You will come to that sa ibang vlog ko. Maraming salamat po at sana po yung pong mga kababayan ko na isi-share ko po itong ito sa mga kaibigan ko. Sana po i-subscribe nyo po ang RSF Vlogs TV. Alam ko pong ito eh. Maaring ito ay pwedeng igurgur. Kasi po awakening po ito eh. Awakening Vlogs. Hindi po, ako po cellphone lang ang gamit ko kasi mahirap lang ako eh. Wala akong laptop, wala akong computer. Hindi ako makapagbigay sa inyo ng mga TV replay o mga palabas. Hindi ako makapagbigay. Mga sarili kong opinion ito, sarili ko lang. Wala po, mahirap lang po ako eh. So, kung magustuhan po ninyo, salamat po at sana i-like nyo lang po, i-share nyo ang aking para marami rin po ang makarinig o makaunawa po sa Yan lang po Teach me to fish. I eat for a lifetime. Give me a fish, ayuda. I eat for 1, 2, 3, 4, 5 days lang yan. Tapos wala na. Sikat ba kayo? Hindi po kayo sikat, mga na speaker. At saka, nakaranas yata yung mga kababayan natin ay binibigay nyo mga pagkain ng aso, pagkain ng baboy. Naku. Kayo, mayaman kayo, makakabili kayo ng mga 70 pesos na bigas. Paano yung mahirap? Ang dami pong mahirap. 110 or 119 million tayo. Kaunti lang po kayo. Mga mayaman. Mga oligarko lang ang pinapayaman ninyo. Alam mo ang pinapayaman ninyo? Mga oligarchs, yung mga smugglers, yung mga drug lords, di ba? Welcome to that. Maraming salamat po. Sana po i-share ninyo at i-like po ninyo ang aking video. Maraming salamat po.